Yung 1 million, yung 1 million na yun, dire-diretso niya hanggang naging 2 million dahil lahat lang po ng tao kadalasan walang pangarap kasi yung, sa mga Pilipino parang pag kumita na sila ng maganda, tumitigil na. So may mga leader din po ako, kumita na ng 600,000, tumigil pa rin. So wag ka mag-stay sa isang tao na talagang hindi ganoon kalalim ng pangarap niya. Nandyan ka lang to motivate him, pero sabi ng boss ko nga before, ang pinaka-importante sa isang tao, yung self-motivation niya. Yeah. Kasi kung may pangarap yun, kahit iwanan mo na yun eh. Kahit di na kayo magkita na matagal eh. Tatayo at tatayo yun, tama. Ganun dapat yung makuha mga tao. Yung tatayo mag-isa. Yun lang po yun. Para maging successful ka, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. Hanap ka lang ng mga taong may pangarap sa buhay. Eh ako may pangarap na ako, so hanap ka pa ng mga taong katulad mo. May pangarap. So sino, ang tanong, sino po rito titigil? Ayun, dapat wala. Ayan, maraming salamat. Palakpakan natin, Bernard Tamundo! Okay, yung next natin, yung pinaka-popular. Kasi kung ito, kung tatakbo to ng presidente, sa B-Mobile, sigurado kung butuhan lang, may i-elect to ang president. Okay, so we're going to, let's welcome Mr. Ramil Asnas. Hi friends. Sige. So, kaya ako nag-join sa V-Mobile. Sino may mga credit cards dito? Tapos kumain. Diba ang sarap? Kala nyo may pera tayo. Pero pag wala na tayong pera, diba, nasuswipe natin. So, ganyan nangyari sa akin. Freelance video editor ako noon. Tagal dumating ng may mga projects, pero pagtapos ng projects, hindi mo agad makukuha yung check eh. No? So parang syempre, kailangan mong pang-gastos, pang-grocery, pambili mo kung ano, nagagamit mo yung ano. Hanggang na-max out na, no? 3 cards. So nahirapan na ako dun magbayad-bayad. Sabi ko, hanap ako ng extra income. No? And yun, may nakita ako. Actually, marami akong nakikita, di ba, sa Facebook, ang dami ko nung MLM nakikita natin. Pero nung nakita ko yung isang cheque, tapos nakita ko yung product, sabi ko, yun nga, load. Sabi ko, lahat naman tayo nagamit ng load. So, kinagat ko. No? And yun, the rest is history. No? Kinagat ko. Kinagat ko. No? Kinagat ko yung load. No? Kinain ko para sa loob ko talaga. Then, tapos ano ba nangyari nun? Nag-start ako flyering, lahat. No? Ano yung mga tinuro nila, apps. No? Then, na-realize ko, teka, sabi ko, nga pala, video editor ako, ba't di ko nila i-edit para hindi na ako kasi di ba, minsan chat-chat mo, tapos hindi mo pa natatapos yung na-explain mo, biglang sabi, gotta go, no? GTG, diba? Yun. So, minsan di natatapos, no? Minsan may papakita kang link, tingnan mo to, tapos naman hindi na bumalik, no? Nawawala na yung mga kausap mo. Minsan kaka-online mo pala, biglang kumukonti yung ano, nag-offline, no? Nag-invisible. Siguro na-experience na yun. Pero sabi ko noon, sige, okay lang. No, okay lang. Eh, may mga friends pa naman ako noon. Invite ako ng invite. So sabi ko nga, paano ko mapapabilis to? Sabi ko, ayun, itawa na lang ako ng video. Ganyan naman yung trabaho ko dati. So gumawa ko ng video. Stop muna ako sa V-Mobile, 3 weeks. Kala nung upline ko, tumigil na ako. No? Kasi nawala na ako dun sa hindi naman Facebook, pero talagang tinututukan ko lang yung 3 weeks. So paglabas ko gano'n, yun na. 4 lang yung ano ko noon. 4 lang yung member ko. No, 2 doon, pamangking ko pa. Tapos yung pang-4 yung kaklase ko ng college. So ang ginawa ko, binigyan ko lang din sila ng video. Tapos yun na, doon na lumaki. And yung importante, doon nahihiya, no? Parang lang sa commercial, di ba, pag nagpalabas ng commercial, araw-araw, oras-oras. No? So, may maglilipat ng channel, meron magkakagusto dun sa product. No? So, ganun lang, iniisip ko, may market din to, may market tayo mahanap. So, ginawa ko, araw-araw, post lang ako ng post, tapos tinatag ko pa para makita nung friends ng friend mo. No, so nangyayari, hindi yung friend ko yung tumatawag sa akin. Yung iba pa, no? Sabi ko, nakita ko yung tag mo, no? So
So, di ba ngayon may bago tayo, ganun lang ulit ginawa ko. So, sabi ko, nangyari dati, mangyayari din naman ngayon. So, ganun lang, tatawag sila, tapos nakakatawa nga, hindi pa yung friend mo yung sasabi. No, tapos kikita yung friend niya, kikita ko, tapos siya nakaganon pa rin, tatrabaho pa rin. No? Nakakatawa. And minsan mixed feelings yung pag may mga lalapit na sa'yo na parang in-offer mo yung, yung ano natin, business natin, tapos bilang parang dahil siguro hindi naman sa pag-ano, dahil nakitang kumikita ka, parang biglang manghihiram. Parang sabi ko, ba't sayang sumali ka? Ano nga, ganun-ganun sila. So parang hirap no? Oo, tapos ang daling, parang madali, yung manghiram. Diba? Parang ang daling manghiram, tapos ang hirap gumawa ng pera pala. So ganun lang, natatawa lang ako. Tapos yun, so doon lang lumaki yung team. Siyempre, pagkatapos nun yung before V-Mobile, yung first job ko is sales support. So about technical support talaga. No? So nasanay ako sa calls, no? Minsan 2 hours kami ng client, no? I-figure out namin paano gawin yung yung iniisa-isa niya, paano gawin to, no? So, ano pa yung Mac, no? Mac, Apple. So yun yung sinusupport ko dati. So nasanay lang ako doon, tech support, tapos may mga training din, tapos nakatulong din. No? So sabi ko lahat nga na pagdaanan ko ng job ko. So bukod doon, napunta pa ako sa web. No? Siyempre, gamit natin, gawa tayong website, kasi sa video, gawa tayong video. So ganun lang, ang nakita kong secret pala is yung huwag mong kalimutan tulungan yung mga members mo. So ibang klaseng business to yun sa atin. Yung traditional, di ba? Kailangan pag nagtayo ka kanyari ng karinderya, no, huwag mong sasabihin sa kanya yung sekreto ng masarap mong kaldereta. No? Kasi baka makuha niya yung recipe. O, dalawa na kayo, kompetensya, hati pa yung tao. Pero dito baliktad, no? Kung ano yung natutunan mo, turo mo din sa mga magiging members nyo. Para kung gaano ka kagaling, ganun din sila magiging kagaling, no? Tapos, duplication, no? So, yun yung yun lang yung sikreto talaga. Duplicate yourselves, no? So, kung ano yung natutunan nyo, pasa nyo yun, no? Parang mga magiging anak natin yan So, una, akayin mo, di ba? Then, once na lumaki na, nag-asawa na sila, meaning nagkaroon na sila ng mga members din nila, pwede na silang bumukod, yun na, no? Bibisitahin mo na lang sila sa mga bahay nila. Yun. So parang isang malaking pamilya na tayo ngayon. So yun lang po, no? Salamat ulit. Last na. Okay, next po is si Carlo Hinita. Ano ba? Dito na naman. Dito ko, boss. Parang may nagtatago dito. Diretso na, diretso. Okay, Sir Carlo. Sir Carlo, okay. Tell us your story. Good morning! Okay? So, pasensya na kayo, medyo mahihain po ako. So, paano ba ako nag-start dito? Anyway, way back 2009 pa po, naglalakad lang ako sa Trinoma. Familiar sa mall? Trinoma, okay? Naglalakad lang ako and then suddenly may mga nagpa-flyering. Okay? So yung nagpa-flyering na yun, nakita ko may bata. May bata. Sabi ko, anong ginagawa ng batang to? Okay? So naabutan ako ng flyer. Ano to bata? Sabi ko, tinignan kong gano'n yung flyer. Ayun. So tinignan kong gano'n. Ay, kikita tayo dito sa loading business. Ganito, kumikita ako dito, sabi. Eh, magkano bang kinikita mo? Natural yung natural na ng Pinoy. Siyempre tatanong natin kung magkano kinikita. Tama? Sasabihin kayo mismo, siguro natanong na kayo siguro mayaman ka na, no? Yung tipong ganon. So tinanong ko tong batang to, sabi ko, magkano kinikita mo? Sabi ko, sir, mga more or less 10,000 monthly. Oh, kumikita ka 10,000 monthly? Sabi ko, yayaman ka ba dyan? Kinikita ko na rin yan. Tama? So meron tayo yung mga ng Pinoy, ugali ng Pinoy na medyo mataas yung ere nga natin, especially pag may position ka na. Okay? So that time, manager na po ako ng isang gym. Okay? I'm PT by profession po. Okay, PT. So, medyo nagkasakit lang ako ng ilang araw kaya lumit na yung katawan. So, PT ako by profession. So, ayun, medyo sexy po ako dati. Sexy ako dati. So, okay. Ayaw kong sumayaw. Okay. So anyway, yun nga po. Ayun na-introduce sa akin, yung batang yon si Hayes po, ayan. Siya pa yung naka-invite sa akin. So pinilit niya ako pumunta dito, nag-meet kami sa McDo, okay? So that time, tingnan niyo, imagine nyo si Hayes nagpa-flyering dati, no? Pero tingnan niyo naman ngayon, palakpakan naman natin si Hayes. So, nagpa-flyering
kaganayan ng dati, pakalat-kalat lang sa mall. Ngayon, hindi nyo okay? Ngayon, grabe. Mamaya ikukwento rin niya, okay? So, ayun nga po, 2009 pa po yun. 2009, pero medyo skeptic po ako. Tulad ng natural na Pinoy, skeptic. So, 2010, nag-abroad po ako. Nakarating ako sa UK hanggang na-prove ko na yung si V-Mobile, totoo pala. More or less, sa 6 months ako sa UK, nakita ko si Hayes, nakita ko yung mga downlines ko na kumita na dito. Samantalang ako nandun ako sa UK. Okay? Parang si ma'am din na nagpupunas ng puwet ng mga kung ano-ano. Na-experience ko po yon. Na-experience ko yun sa UK. Okay? Na hindi ko inakalang ganun pala yung work ko. So naghabol ako ng mga, yung mga lolo't lolo ang nagbabatuhan ng dumi. So ang hirap pala, sabi ko, grabe. Okay? Doon ko na-experience yung lumuluha ka na yung lumuluha ka na hindi mo nararamdaman. Totoo pala yon. Totoo pala. O parang Noro, yung lumuluha dito, mamaya di dyan naman. Okay? So parang sino ba yun? Parang lang. So anyway, so ayun nga po, hanggang nag-decide po ako na umuwi dito sa Pinas. 1 year lang ako sa UK. So give up ko po yung career ko doon. Parang gusto kong tignan kung ano ba talaga si V-Mobile. Okay? And then that time, sabi ko makikinig na ako sa mga mentor ko. Kasi medyo naniniwala na rin ako sa industry ganito, pero skeptic nga po ako. Sabi ko, parang hindi naman totoo, hindi yata para sa akin, sabi ko. So ginawa ko lang din yung part ko. Inaral ko kung ano ba yung ginagawa ng mga millionaires dito. So dati sobrang ayokong makipag-usap ng tao. Okay, hanggang ngayon nakikita niyo naman mahihain pa rin ako. Okay? So, dati sobrang ayaw kong may pag-usap sa tao. So ganun nga po inaral ko, ano bang ginagawa nitong mga millionaires? So advice sa akin ng mga mentor, sabi, makipag-usap ka ng tao. Okay, mag-bomb ka, mag-present ka. Okay? Marunong na ba tayong mag-present? Yes! Totoo? Yes! Eh, ba't iilan pa lang nagbo-bomb dito? Tama? Okay, anyway, so yun, inaral ko lang din po mag-bomb, lakas loob lang hanggang kinaya ko na siya. So napaka-importante po, paano ba ako naiba sa mga hindi kumita dito? So ginawa ko lang, naging consistent ako, natuto akong makinig. Okay, yun ang napaka-importante, dapat matuto tayong makinig. Okay, wag po tayong acne. Okay, yung alam ko na yan yung ganon, wag po tayong ganon. So sabi ko, kahit na although may manatapos din ako or sabi ko, inano ko yung sarili ko ano bang mali. So sabi ko, ang mali ko siguro is masyadong mataas yung aircon, hindi ako marunong makinig. So nakinig na ako sa mga mentor, nag-attend ako ng trainings, hanggang ayun nga po, nagtuloy-tuloy ako 2011, so medyo lumago rin yung network ko, ganon lumaki. So ngayon eto, nag-uumpisa ulit tayo, dapat matuto tayong makinig at aralin natin yung negosyo. Yun yung importanteng dapat natin gawin. Seryosohin natin dahil sobrang seryoso yung business na to, huwag nating ipagsawalang bahala. Okay? Kung gaano tayo kaseryoso sa ginagawa natin ngayon na kung saan tayo nabubuhay, ganun din sana natin seryosohin si V-Mobile. Power po ba yan? Yes! Okay? So yun lang po. Good morning sa ating lahat. Good morning! Good morning! Nung nakita niya ako nung time na yun, eto pa rin ako. Walang nagbago. So, sa mga di po nakilala sa akin, ako pala si Hayes Go. So, mukha po akong naka-minimize pa rin kahit ako dito. So, nung yung regarding sa question, no? So, talaga, bakit ako nag-join sa V-Mobile? Unang-una, nung sinabing niya yaman, gusto ko yumaman. Hindi ko excited ka, gusto ko yumaman. So, yun lang yung gusto ko mangyari, gusto ko yumaman kasi bata pa lang ako, gusto ko lang yumaman, gusto ko talagang yung hindi lang mayaman, gusto ko yung sobrang yaman. Kasi mangarap ka na lang, di wag lang yung mayaman, yung sobrang yaman. So, bata pa lang ako, nahilig ako maglaro ng mga pera-pera. Yung play money, pera-pera. Yung, basta ako lagi yung pinakamayaman. Ako lagi yung maraming pera, maraming negosyo, maraming kotse, lahat. Yun yung lagi yung role sa laro naming magkapatid. So, siya lagi yung assistant. Okay. So, yun yung laging laro namin. Hanggang sa yung ganito na, nabigyan ng opportunity na magkaroon ng business. Hindi ko iniisip na kung maliit man negosyo, maliit man yung capital, basta sinabi ito yayaman. Sabi ko, totoo lang naniwala ako agad na parang pwedeng yumaman, pero hindi ko alam kung paano. Kasi syempre, nandun din naman yung duda na totoo ba talaga? Na pwede ba talagang yumaman? So, yung thought lang na gusto kong yumaman, yun na yung nag-drive sa akin na gusto kong gawin yung business. Kasi parang sinabi na
parang hindi mo naman kasi masasabi kung hindi talaga, kung hindi mo susubukan, di ba? So, nung time na, yun na, ginawa ko na, nag-join na ako dito, ginagawa ko na yung business, akala ko na sobrang dali lang. Lahat nung time na nakaupo ko, nakikinig ko ng presentation, lahat ng naisip ko na mga magjo-join, akala ko, pag uwi ko at kinontak ko, magjo-join sila agad. Tama? Yun yung naisip natin, di ba? Tapos, pag uwi natin sa bahay, kinontak natin sila, kinausap natin sila, yun pala, hindi sila magjo-join. So, nangyari, nalulungkot ka, na-frustrate ka, parang sinaklawan ka ng lupa. Tama? Parang ayaw mo na magpakita sa lahat kasi parang alam mo yun, lahat ng tao alam na nagne-negosyo, katulad ng nangyari kay Ramil na pag online mo, lahat sila invisible na. Okay? So, ganun yung mga nakita ko, nung pumapasok ko sa school, lahat ng classmate ko, iniimbit ako sa business, lahat sila pag diretso maglakad, pag nakikita na ako, kumakaliwa na. Namili ko na. So, nawawala na lagi ako ng kausap. So, natataka ko, bakit kaya yung mga tao dito ayaw na ako kausapin? Kasi alam nilang i-invite ko sila sa Vimo. Kasi usually, pag sinabi natin opportunity, alam na tao agad bebentahan mo sila. Tama? Ayaw na ayaw ng tao na binibenta, kahit ikaw din naman, ayaw mo na binibentahan ka. So, yun yung inaral ko na parang in trial and error ko na paano ba yung tao magugustuhan nila yung business mo. So yun nga, dati kasi yung V-Mobile, meron mga go-negosyo fairs. So mahilig ko yung magbibigay ng mga flyer. So ang ginawa ko, yung flyer ko, ginawa kong unique. Paano ginawa kong unique? Ginawa ko siyang colorful para makuha agad yung attention ng tao. Tapos nilagyan ko ng merong free. Basta malaki lang yung free. Di ko alam kung ano yung kasi alam naman tao, pag nakita ng free, ano yan. Diba? Kumbaga, sariling pakulo, kung ano yung inalabasan, may nakadikit dun sa flyer na free, na ganito, na ganyan. Tapos inaabot ko, sabihin ko, di ba kunwari, may mga kasama nag-aabot din. Sabi ko, huwag niyo pong kunin yan, kasi po masiyaman kapag ito yung ginawa mo. Okay? Yun yung ganun lagi yung sinasabi ko. Parang depende na rin sa'yo, hindi ka lang basta nag-aabot. Dapat, yung itsura mo, o yung the way na pag inabot mo yung flyer, yung talagang parang kukunin talaga ng tao. Hindi lang yung makapag-abot ka na lang na. Okay, so kailangan yung merong dating. Okay? So, tinesting ko na rin po mag-prospecting since lahat ng kaibigan ko talagang ayaw na ako kausapin, pinagtataguan na ako, invisible na nga silang lahat. So, umarap pa rin ako ng ibang way na magkakaroon ako ng kausap. Kasi totoo lang din po, mahihayin din po akong tao. Ayaw din talaga maniwala, no? Totoo lang din, mahihayin din akong tao, no? So, ang ginawa ko, mahilig kasi ako bumili dati ng buy and sell. Di ba, alam niyo yung buy and sell? Kasi dati po, nagbebenta ako ng cellphone, nagbebenta ko na kung ano-ano. Lahat ng mga kaibigan ko ng mga big time, meron silang mga items na binibenta. Kasi syempre siguro sa magulang nila or something, mga tropa ko. Ako po yung parang naging middleman, tapos mahilig lang ako mag-alok-alok, tapos bibigyan na ako ng commission. Yun na yung ginagawa ko, masaya na ako doon. Di ba? So, ang ginawa ko, nag-create ako ng isang message na inisip ko lang na kung ano yung maging effective na magiging catchy sa tao. Kasi hindi ko alam saan ako makakuha ng prospect o magkakaroon ng kausap eh. So, ginawa ko, gano'n yung ginawa ko, tinext ko lahat yung mga nandun naghanap ng textmate, or kung anong binibenta. Basta may cellphone number, ito-text kita. Wala na akong pakialam kung ano ba hinahanap mo. Okay? Kung mag-reply ka man o hindi, basta tinext kita. Okay? So, gano'n yung ginawa ko hanggang sa dandahan, nagkaroon na ako ng mga members, hanggang sa umattend ako ng mga trainings. Sabi ko nga, kailangan mo tulungan yung mga members mo. Ito yung negosyo na napakaganda kasi hindi ka kikita kung hindi mo tutulungan yung mga members mo. Hindi ka tulad sa ibang business or sa ibang work natin, kapag tinulungan mo yung iba, sila yung mas yaman, tama? Dito, pag tinulungan mo yung members mo, mas lalo kang yayaman, okay? So yun lang ginawa ko, nag-focus na ako sa mga members ko, nag-focus sa sarili ko, na kailangan meron akong alam para meron akong may turo. Kasi wala ka naman may turo kung wala kang alam. Okay? So ginawa ko, ganun din, yung tulad din ng ginawa nila, nagtuloy-tuloy lang din po ako. Okay, hindi po ako nawalan ng pag-asa. Bakit? Habang may buhay, may pag-asa! Pagkita mo, alam na alam mo yan, di ba? So, kumbaga, habang humihinga pa ako, talagang ibobomb kita. Okay? So, hanggang ngayon, yung mga kaibigan ko na hindi pa rin niniwala sa akin, pinopost ko pa rin ng video, wala na ako paano kahit i-delete nila ako, i-block nila ako sa Facebook. Okay, bakit? Kasi ayoko na masayang yung everyday na ma-miss out nila yung opportunity kasi baka hindi pa nila, siguro nagiging busy lang sila or hindi lang nila pinapansin ngayon. Pero siguro, dahil sa sobrang kakulitan mo, di ba, mapapansin na lang nila bigla. So, ikaw naman, huwag kang tumigil. Kasi pag ikaw mismo nag-quit ka na sa kanila, edi wala na rin talaga mangyayari. So, ginawa ko, tuloy-tuloy pa rin ako, hanggang sa tuloy-tuloy pa rin ako hanggang ngayon. Nandito na po ako.